is here. Once again, the man of God, of voice or sing. Hallelujah. Good evening. Sadyang kay buti ng ating Panginoon, magtatapat sa habang panahon, maging sa kabila man ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang magbibigay tanglaw. Kaya sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Ang mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, kita'y aking pupurihin, sa buong mundo'y aking aawitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Oh, dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bighati, tagumpay man ay naroon, daluyan ng pag-asa kung kailang ay hinahon. Pag-ibig mong alay sa amin noon hanggang ngayon, dakila ka, O Diyos. Nagpunay kong tanaw niya, murag yung akong naungsad. Nagkanta ko, may yung ijuit. Nakilala ko po sila Pastor Chong. Okay? Yung ilan po sa mga manggagawa. Alam nyo ho, ang mga pastor, ang dapat saya natin lagi, pag nakikita natin yung mga kapwa natin pastor. Diba? So, hindi po maganda na pastor ka, natatakot ka na makita mo yung ibang pastor. Diba? Kaya masarap sa pastor, hindi na nga away. Masarap sa pastor, kakampi mo yung mga kapwa mo pastor. Amen? We need to encourage one another. Now, we have a great service kaninang umaga. Amen? So, blessing po yung service kanina. And I'm sure every services dapat maging blessing po sa atin. Now, before I preach tonight, gusto ko lang pong paalalahanan ang bawat isa po sa atin concerning service. Alam nyo po,
meron akong itinuturo sa mga churches patungkol po sa service. Ibig sabihin po, pag inusisa po natin, when we say service for the Lord, huwag nyo pong isipin na ang pinag-uusapan lang natin yung kapag ka nandito tayo. Okay? So, ito po'y magandang paalala rin po sa mga kapwa natin pastor at ganun din po sa mga members na nandito. Hindi ba, pag pupunta tayo sa church, nagtatanong sila, "Uy, saan ka pupunta?" "Doon sa church." "Bakit?" "Kasi may service po kami." So, ang tawag natin service, di po ba? Worship service, evening service. Kaya lang po, sometimes, yun ang tawag natin, pero hindi ganun ang nangyayari. Kaya sabi ko po, meron akong gustong i-share. Bago po ako mag-preach ngayong gabi, kasi ito po ang magandang tanawin sa service. All of us should understand that when we say service, ang kabuuan po ng service, ang scope, ang covered po niya, yung pong before, during, and after. Ano po yun, Pastor? Before service, preparation. Okay? Preparation before service. Kung gusto mong maging blessing ang service, magandang bago ka pumunta sa service, preparation muna. Ihanda mo muna ang puso mo. Kaya may mga hindi na be-bless kasi pumupunta sa church, late na late. Kaya pagka dumating sa church, hindi handa puso, na-o-offend. Natitisod. Imbis na mabless, kasi po pumunta, hindi prepared ang heart. Hindi cultivated ang soil. Kaya kahit anong bato ng seed, hindi ho makapenetrate. So preparation is very important. So every time na pupunta sa service, dapat handa tayo. Amen? Pag-pray mo, gusto mo ng pastor na blessing, ipag-pray mo na maging blessing ang pastor. Gusto mo na ang preaching blessing, ipag-pray mo ang preaching. Gusto mo yung special number blessing, ipag-pray mo yung maging special number. Everything, ipag-pray natin. So, pag pupunta tayo sa church, we can really expect na pagpapalain tayo ng Panginoon because our heart, we prepared our heart for that. Amen? Before service, preparation. Okay? Meron pong mag-asawa o pamilya. Sabi nung unbeliever na kapitbahay, kasi tuwing linggo, nakikita nila, nagmamadali yung pamilya. "Uy, dali mo, service." Sabi nung kapitbahay, "Grabe itong mga ito. Ano bang grupo to? Baptist? Grabe yung mga Baptist na yan. Wala yatang linggo na nakita, na hindi ko nakita, na lagi silang nagmamadali. Talagang sobrang excited nila. Grabe talaga yung family na yan. Excited sa kanilang church, excited sa kanilang service, kasi lagi nagmamadali." Kita nyo? Natutuwa kapitbahay pag nakikitang. Kaya lang po, nung madiscover nila, kaya pala lagi nagmamadali, 9:00 service, 10:00 na nasa bahay pa. Kala nila kaya nagmamadali, excited. Kaya pala lagi nagmamadali, lagi palang late. So, mali yun. Pagka Kristiyano ka, dapat Saturday pa lang, alam mo nang kinabukasan, Sunday. Amen? Ang nakakalungkot to yung mga Christian na nagulat pa, "Ay, Sunday pala ngayon." Diba? Dapat Saturday pa lang, alam mo, may service na ng Sunday. Kaya pagising mo, excited ka na at pupunta ka ng maaga kasi gusto mo talaga na masimulan ng maayos ang service. Amen? So ano po yung before? Preparation. How about during service? Diba? Before service, preparation. And during service, participation. Anong ibig sabihin? Pag umattend kayo, paramdam nyo naman na kasama talaga kayo sa service. Pagka kumakanta na, sana kumakanta rin kayo. Kapag ka po merong preaching, nagsasalita ang Panginoon, sana po nakikinig tayo, tumutugon tayo. Yung iba po nagugulat pa pag nag-e-amen yung katabi. Diba? Parang gusto pang pagalit. Ang gulo-gulo naman ito. Naguguluhan pa doon sa nag-e-amen. Alam nyo po yung amen, malaki maitutulong nito sa service. Okay. Ano ang unang tulong ng amen? Di ba? Ano yung help? Pagka ikaw nag-e-amen, siyempre makikinig kang mabuti. Kasi baka mamaya umamen ka, mali. Di ba? Magiging cautious ka. Aabangan mo yung bawat sasabihin para makatiming ka ng amen. If it is God's word, amen.
Kung tinamaan ka, amen. Di ba? Yun ang magandang attitude. Pag tinamaan tayo, amen. Kung ikaw lang mag-isa, akin. Kung gusto mo itama yung iba, atin. Di ba? Oh. Every time na atin tayo, expect God na mangungusap siya sa atin. Kaya nga sabi ko po, ito problema ng ibang mga pastor. Kaya hirap na hirap sila sa church. Alam niyo kung bakit? May mga members, pag nakinig ng preaching, ang galing umilag. Nagpipreach yung pastor. Sabi nung miyembro, sa pool sila, sa pool sila. Sayang, wala yung ibang member. Dapat sa pool sila. Lahat sa pool, siya lang hindi. Diba? Hindi sinasalo, iniilagan. Ang husay umilag sa preaching. Yung iba naman, hindi umiilag sa pool. Pero hindi naman tinatablan. Diba? Tinamaan na, pero wala lang. Parang hindi tinamaan. Hindi tumatalab ang salita ng Diyos. Sige, sumigaw ka pa, pastor. Ha? Kala mo, tatablan ako, ha? Ang tigas. Diba? Pastor, hindi ho ba problema yung ganon? Yung mga members na nag-preach ka, ang pakiramdam niya para sa lahat, hindi lang sa kanya? Hindi ba ang hirap ng miyembro nasa pool na, pero hindi tinatablan? Ang tigas ng mukha? Diba? May mas malala pa po doon, pastor. Ano yon? Sa pool. Talagang bullseye. Sugatan na, duguan na, pero ayaw pa rin sumuko. Ha? Kahit anong invitation, ayaw mag-forward. Mga kapatid, mga minamahal, if you really want to enjoy our service for God, preparation before service is very important. And participation during service is also important. Amen? Pag ikaw nag-e-amen, nag-iingat ka na makinig para tama yung amen mo. Pag ikaw nag-e-amen, nakakatulong ka sa mga katabi mo na tulog na sana, nag-amen ka. Amen? O, dinagising. Di ba? So, ang amen ay nakakagising ng mga natutulog na katabi. Amen? Ha? Sayang. Bagsak na sana, tulog na sana, umamen ka, nagising, nakinig tuloy, na-bless tuloy. Amen? Bakit? Kasi nag-e-amen ka eh. Hindi yung pagka nakinig ka para kang tuod. Ay, hindi ba alam yung tuod dito? Statwa. Di ba? Alam niyo yung statwa? Yung statue. Yung pag nakita mo siya, statue? Statue? Di ba? Parang ribulto. Nakikinig, walang reaksyon. Alam niyo ba na kapag kami preaching, hindi naman si pastor yung nagsasalita, the word of God. Amen? At kung sa Diyos ka, hindi po pwedeng wala kang response. You should respond to the Word of God. Amen? Kaya ang pag-e-amen, nadadala kang makinig mabuti. Yung pag-e-amen, nakakagising ng natutulog na katabi. At yung amen, nagbibigay lalo ng sigla sa nagpipreach. Kasi ang pakiramdam niya, nandiyan kayo. Amen? Malaking bagay po yon. Okay? Participation during service. Preparation before, participation during, and practice after the service. Meaning, application. So kaya kahit masaya kayo na nakinig ng preaching, kung pag-uwi nyo, hindi nyo in-apply, hindi po naging buo ang service sa inyo. Ang service po dapat preparation. Handa bago ang service, participation during service, application or practice after service. Be doers of the word and not hearers only, deceiving your own selves. So sana po makatulong ito para tuwing nagse-service tayo, buhay sa gawain ng Panginoon. Amen? Hindi po yung church tayo para tayong mga nasa funeral service. Maganda maramdaman nila that the happiest place on earth is the house of God. Amen? Church po tayo. Kung ito'y gawain ng Panginoon, ang gawain ng Diyos, ang church ay lugar ng mga buhay, kaya dapat ang service natin buhay. Ang ipinapangaral, salita ng Diyos na buhay, kaya dapat ang mga nakikinig, buhay. Amen? Hindi ho yung pag may bisita tayo, pag uwi, ayoko na sa inyo. Bakit? Walang kabuhay-buhay. Ang lungkot, mga kapatid, hindi sa Baptist Church yon. Sa Baptist Church, masaya sa gawain ng Panginoon. Amen? Okay, ngayong sandaling ito, I would like to invite all of you to please, buksan niyo po ang inyong mga Biblia sa 1 Kings chapter 17. Okay?
I would like to encourage all the pastors, ano po? And of course, all the members of the church. Let us all stand up please. Tumayo po tayong lahat. We are going to consider the whole chapter. 1 Kings chapter 17. Kung nakita na po, please say amen. Okay, 1 Kings chapter 17, beginning verse number 1. And Elijah the Tishbite, who was of the inhabitants of Gilead, said unto Ahab, As the Lord God of Israel liveth, before whom I stand, there shall not be dew nor rain this years, but according to my word. And the word of the Lord came unto him, saying, Get thee hence, and turn thee eastward, and hide thyself by the brook Cherith, that is before Jordan. And it shall be that thou shalt drink of the brook, and I have commanded the ravens to feed thee there. So he went and did according unto the word of the Lord, for he went and dwelt by the brook Cherith, that is before Jordan. And the ravens brought him bread and flesh in the morning, and bread and flesh in the evening, and he drank of the brook. And it came to pass after a while that the brook dried up, because there had been no rain in the land. And the word of the Lord came unto him, saying, Arise, get thee to Zarephath, which belongeth to Zidon, and dwell there. Behold, I have commanded a widow woman there to sustain thee. So he arose and went to Zarephath. And when he came to the gate of the city, behold, the widow woman was there gathering of sticks, and he called to her and said, Fetch me, I pray thee, a little water in a vessel, that I may drink. And as she was going to fetch it, he called to her and said, Bring me, I pray thee, a morsel of bread in thine hand. And she said, As the Lord thy God liveth, I have not a cake, but an handful of meal in a barrel, and a little oil in a cruse. And behold, I am gathering 2 sticks, that I may go in and dress it for me and my son, that we may eat and die. And Elijah said unto her, Fear not, go and do as thou hast said, but make me thereof a little cake first, and bring it unto me, and after make for thee and for thy son. For thus said the Lord God of Israel, the barrel of meal shall not waste, neither shall the cruse of oil fail, until the day that the Lord sendeth rain upon the earth. And she went and did according to the saying of Elijah, and she and he and her house did eat many days. And the barrel of meal wasted not, neither did the cruse of oil fail, according to the word of the Lord, which he spake by Elijah. Verse number 17. And it came to pass after these things, that the son of the woman, the mistress of the house, fell sick, and his sickness was sore, that there was no breath left there in him. And she said unto Elijah, What have I to do with thee, O thou man of God? Art thou come unto me to call my sin to remembrance, and to slay my son? And he said unto her, Give me thy son. And he took him out of her bosom, and carried him up into a loft, where he abode, and laid him upon his own bed. And he cried unto the Lord, and said, O Lord my God, hast thou also brought evil upon the widow with whom I sojourned, by slaying her son? And he stretched himself upon the child 3 times, and cried unto the Lord, and said, O Lord my God, I pray thee, let this child's soul come into him again. And the Lord heard the voice of Elijah. And the soul of the child came in unto him, and he is revived. And Elijah took the child and brought him down out of the chamber into the house, and delivered him unto his mother. And Elijah said, See, thy son liveth. And the woman said to Elijah, Now by these I know that thou art a man of God, and that the word of the Lord in thy mouth is truth. Tonight, pastors, missionaries, members of the church, I would like to encourage all of you through this message. I would like to share the message of the Lord that I entitled, The Wondrous Ways of God's Provision. The wondrous ways of God's provision. Let us pray. Our gracious, loving God, we would like to thank you and praise you for your goodness. Thank you for your word.
Thank you for the opportunity, Lord. Thank you for the freedom that we have here in our country, O Lord, to open your holy word, to study it. Lord, I pray that you will empower me tonight. You will use me to accomplish your will in the lives of your people. I pray, O Father, that the Holy Spirit will work in our midst. Fill me with your Holy Spirit, O God, I pray. Thank you so much. We would like to commit this service unto your powerful hand, especially this preaching, Lord. In Jesus' most precious name. Amen. Amen. Okay, please be seated. Upo na po tayo. I am very sure na halos lahat po tayo, this story is very familiar to us. Ang ibig ko pong sabihin, alam na natin tong storyang ito. Kwento tungkol kay Elijah nung siya po'y pakainin ng babae, nung widow woman, na kung saan sila po'y salat at sayat. Yun na lang ang kanilang tinataglay, tinatangkilik. But because they consider the man of God, the Lord bless them. Okay? Ngayon pong gabi, gusto ko makita nyo po na sa usapin ng ating pong pinakapaksa, itong conference na ito, I would like to encourage all of you about the truth of God's provision. Again, the wondrous ways of God's provision. Meron po akong quotations, na kung saan ito po ay naging gabay ko rin sa buhay ko. When I surrendered my life, in full-time service. Meaning, nung sundin ko ang calling ng Panginoon, I consider this quotation. Ang nakalagay po doon, okay? Where God guides, He provides. Where God leads, He feeds. When God calls, He enables. Yung concept nito pong quotation na ito ay ginamit ng Panginoon para ma-realize ko po na ang importante, alam mo ang tawag ng Diyos. Ang importante, alam mo ang lugar ng Diyos para sa iyo. Ang importante, ikaw ay sumusunod sa kalooban ng Diyos sa iyong buhay. Now, tingnan niyo po. In this very popular story, gusto ko makita nyo sa application ang buhay natin bilang mga lingkod ng Panginoon. Ano po ba lumalabas sa storya? Inutusan po ng Panginoon si Elijah. Okay? Nagkaroon po ng tinatawag na hula tungkol sa kagutom. Okay? At narito po na sinasabi niya, hindi papatakan ng ulan ang lupa. Meaning, magkakaroon ng tagtuyot. At ang sabi ng Panginoon, Elijah, pumunta ka doon sa lugar na yon at pakakainin kita. Well, si Elijah po, kung mag-iisip lang, yung lugar na pinapupuntahan ng Diyos sa kanya, lugar ng kagutom. Diba? Kung ang paiirali natin, isip. Kung ang paiirali natin, mata. Pakakainin ka, di dapat doon ka sa lugar ng kasaganaan. Dapat doon sa lugar na masagana o mayaman. Pakakainin ka, pinapupunta ka sa lupain ng kagutom. Mga kapatid, nakita ko po na talagang parang kung hindi ka sa pananampalataya talaga, hindi ka susunod sa sinasabi ng Diyos. Pero si Elijah ay sumunod. Amen? At dito natin mapapatunayan how the Lord works in a mighty way. Ibig sabihin, tingnan niyo po kung paano gumawa ang Panginoon ng kanyang mga kagilagilalas, kahanga-hanga, mahimalang gawa, mga kapatid. You know, in this story, we can say na siya po'y pinainom ng Panginoon sa pamagitan ng water brook. Okay? So, through the water brook. At makikita niyo po na siya'y pinakain using the wild bird. Di ba? Meaning, God used the water brook. God used the wild bird, yung raven. Pag inaral nyo po sa lahat ng klase ng ibon, itong raven, ang ibon po na matakaw. Ito po yung ibon, mga kapatid, na kung tutuusin, imposible na siya'y magdudulot ng pagkain. Napakasiba, napakatakaw. Yan po ang katangian ng raven. Kaya kagilagilalas dahil ang Diyos, pinainom siya sa water brook, pinakain siya using that wild bird in providing his needs. Grabe talaga, no? Hahanga ka talaga sa Panginoon eh. Ikatlo po, yung widow. Diba? Yung widow woman. Na kung saan
Ayon sa storya, isang takal ng harina na lang at langis, last meal. Tapos ito si Elijah, sabi ng Diyos, pakainin mo ko. So makikita nyo po that in providing, di ba, his need, the Lord used the water brook, the Lord used the wild bird, and the Lord used the woman, the widow woman. Okay? Yun po ang pinaka-summary sa storya po, mga kapatid. Now, what I would like to share with you, especially missionaries and men of God, I would like all of you to consider the very message of this story. I would like to share the challenging message from this story. Kumbaga, I am very sure that all of us here, may kanya-kanya tayong istorya sa ministry. Kung paano ka nagsimula, na kung tutuusin, sa nakikita mo, paano kung magtatayo ng gawain dito, paano kung makakaraos dito, paano maipoprovide ang pangailangan ko dito. Tingnan mo yung mga tao, ang hihirap nila. Tingnan mo yung lugar, hindi masaganang lugar, hindi maunlad, hindi po develop na lugar. Tingnan mo, paano kung makakasurvive, paano kung makapag-accomplish. And that is the reason why sometimes may mga tinatawag ang Diyos natatakot kasi po ang iniisip nila, papaano sila. Okay? Mga kapatid, alam niyo po ang na-realize ko? Pag ikaw tinatawag ng Diyos, huwag kang matakot na baka kung ano mangyari sa iyo. Pagka sinunod ko ang tawag ng Diyos, baka mamaya ganito mangyari sa akin. Lalo na ako ang breadwinner sa bahay. Paano na yung family ko? Paano na yung mahal ko sa buhay? Ako inaasahan nila. Paano na sila? Mali ka, mayabang ka kung ganun ang iisipin mo. Ang pamilya mo, hindi ikaw ang bubuhay. Ang pamilya mo, Diyos ang bubuhay. Hindi ako dapat matakot na baka pag sumunod ako, kawawa kami. Na pag sumunod ako, baka maghirap kami. Na baka pagka sumunod ako, mahirapan ang pamilya ko. Huwag kang matakot. Bahala ang Diyos. Amen? Makinig kayo, ang matakot ka kung tinatawag ka ng Diyos at hindi ka susunod, hindi lang ikaw, madadamay pa ang mga mahal mo sa buhay. So if God is calling you, you better obey. Not by sight, but by faith. Amen? If you are very sure that God is calling you, huwag kang maniwala sa nakikita mo. Huwag kang padaya sa naiisip mo. Kung tinatawag ka ng Panginoon, just obey. Sapagkat ang pinakamagandang lugar ay ang lugar na ikaw ay nasa kalooban ng Panginoon. Amen? The safest place on earth is the place inside the will of God. At ang dangerous place, alam niyo kung ano? Yung lugar na ikaw ay wala sa kalooban ng Diyos. Nung ako po'y tawagin ng Diyos, unbeliever ang parents ko. Nung ako po'y na-save, persecuted po ako. Sabi nung father ko, anak, sinira mo ang aking pangarap. Diba? Hirap na hirap tayo sa buhay natin. Pinipilit kitang itaguyod sa lahat sa inyong magkakapatid. Ikaw lang ang inaasahan ko. Tapos ngayon, ganyan pa gagawin mo? Magba-Bible ka? Nagpapaloko ka sa pastor mo? Nagpapaalila ka? Yun ang tingin niya sa akin, pastor eh. Kasi give ako ng tubig ng pastor ko eh. Taga-alaga ako nung kanyang mga... Tapos, yung talagang natutunan ko po kasi ng isang tunay na mananampalataya, dapat marunong mga laga sa mga lingkod ng Diyos. So inalagaan ko po ang pastor ko, mga kapatid. Yung kanya, kaya ang tingin ng father ko, palibasa unbeliever, nagpaloko ka sa pastor mo, nagpaalila ka dyan. Ako, hindi mo ginagamit ang isip mo. And because of that, lalong tumindi yung persecution, pastor. Diba? At ang pinakadahilan ng father ko kung bakit niya ako pinapersecute kasi napahiya siya sa kanyang mga kaibigan. Kaibigan po niya kasi yung judge na naging congressman sa Valenzuela. Okay? Yung Judge Serapio, very close friend ng father ko yan. At nung gusto po niya akong pag-aralin na mag-law, mga kapatid, lawyer, ang kanilang naging usapan, kukunin po ako ni Judge para mag-aral ng law, pero nagtataka po sila na yun ang gusto ko dati, maging attorney, maging lawyer, pero nung ako'y napunta sa church at ako'y tinawag ng Panginoon, nagulat sila kahit may magpapaaral sa akin, kahit na merong judge, merong pong congressman na tutulong sa akin, mga kapatid, sinunod ko ang tawag ng Diyos. And because of that, tumindi ang galit ng father ko. And you know, naranasan ko pong pinalaya sa bahay. Pero alam niyo po, ang bigat ng struggle ko noon. Dahil ang judgment and accusation nila,
ikaw kung kailan ka pa nag-Bible, naging masuwayin ka sa magulang mo. Hindi mo sinunod ang magulang mo. Yun po ang nilalagay sa isip ko ng Diablo. Sinuway ko ang parents ko. But you know, ang nilalagay ng Diyos sa isip ko, anak, hindi mo sinuway ang parent mo. Sinunod mo lang ako. Diba? Now, kung ang pagsunod mo sa akin, lalabas na sinuway mo sila, tanda mo to anak. Katulad ng sabi ng Acts 5:29, we ought to obey God rather than man. If God is calling you, if you love your parents, if you love your family, you better obey, because if you will not obey God's calling, pati sila madadamay. Aalala niyo po si Jonas? Diba? Nung siya hindi sumunod sa Diyos, pati yung mga kasamahan niya, mga kapatid, binagyo. Kaya ingat po tayo, nakakadamay tayo sa iba. Okay? Eto ngayon, dahil sa ako po ay nanindigan, because of my conviction, okay, sinunod ko ang tawag ng Panginoon. At first, hindi nila ako naintindihan. Maraming accusation, but listen, isang araw, nung ako po ay nagpipreach, alam niyo po bang naging bisita namin si Congressman? Si Judge Serapio. Ang sabi ng tatay ko, anak, pinahiya mo ako kila congressman, kay Judge. Pinahiya mo ako sa mga kaibigan ko. Kasi mga kaibigan ng father ko matitindi. Engineer, lawyers, CPA. Kaya ang tingin niya, nakakahiya na mahinang klase siya kasi hindi niya ako napasunod. Napaloko ako sa nagba-Bible. Sabi ko nga sa lahat ng napaloko, maganda nang napaloko tayo sa Bible. Amen? Yung iba ho sa drugs, nagpaloko eh. Yung iba ho sa sugal na loko eh. Pag naloko ka sa mga yan, sira ang buhay mo. Pero kung totoong sa Bible ka naloko, mga kapatid, maniwala ka, titino ang buhay mo. Amen? Kaya lang, pagka ikaw nasa Bible, matino ang buhay mo, pero sa paningin ng mundo, loko. Dahil ang paningin ng mundo at paningin ng Diyos, magkaiba. Ang karunungan ng Diyos, kamangmangan sa sanglibutan. Yung karunungan ng sanglibutan, kamangmangan sa harapan ng Diyos. So mga kapatid, I decided to obey my God. And you know what? One day, when I preached, the congressman was there. And then after my preaching, sabi niya, di ba ikaw yung anak ni kumparing, ay opo, congressman, thank you po, naka-attend kayo. Ba, ang galing nga, may anak pala ang kumpare ko na, okay? You know, after the service, punta po yung congressman sa bahay namin. Pinuntahan niya ang father ko. Pare, di mo sinasabi, may anak ka pala na galing niya magpaliwanag. Ang talagang pagka nagsalita. Pinuri po ako ni congressman sa harapan ng father ko. O yung father ko ngayon, palakpak tenga. Anak ko yan. Diba? Pinipersecute niya ako. You know, after na mangyari po yon, naiba po yung father ko. One day, nagulat ako. Umattend, hindi sa church, sa isa sa aking Bible study, home Bible studies. Siyempre, hindi ko alam na pumunta siya, si congressman sa bahay. Wala akong alam na ganung storya eh. So, alam niyo po mga kapatid, pagpunta niya doon sa home Bible study ko, kinabahan ako. Sabi ko, patay, ano kaya gagawin ng tatay ko dito? Nakakahiya ito pagka pinagalitan ako dito sa mga... Kasi, umupo po siya doon. After my Bible study, hindi po siya nag-accept. Hindi po nag-decide na mag-accept. Hanggang sa nakatatlong attend po siya sa home Bible studies. Hindi pa rin po. At alam niyo po, pagkatapos ng Bible study ko, tinawag niya ako, anak, halika. Nakabahan ako. Bakit po tayo? Pag ikaw nagsasalita, maganda medyo bagalan mo ng konti. Tinuruan pa ako ng tatay ko. Grabe. Tinuruan pa ako ng father ko. Salamat po tayo. Buti ho, naka-attend kayo sa Bible study, ganyan. After nung pangatlong attend niya, pag uwi sa bahay, nalaman ng mga kapatid ko yan na nagcha-church. Sabi nung bunso namin, yung youngest namin, o tay, uma-attend ka na pala ng Bible study. Pag ikaw ba namatay, alam mo na kung saan pupunta kaluluwa mo? Sabi ng father ko, syempre, alam natin yan. Oo. Pero wag kayo, after na tanungin siya, sabi niya, syempre, alam natin yan. Okay? Pero pagkatapos nun, pastor, hinanap po ako ng father ko. Sabi niya, Freddy, anak, halika. Pagka ba tinanong kung saan pupunta kaluluwa mo pagka namatay, ano ba sagot? Tinanong
ako kung ano raw isasagot. Wow! Ibig sabihin, my father, yung tatay ko, ready na po siya na ma-share ko sa kanya ang gospel. And praise the Lord, ako ang ginamit ng Panginoon, tumanggap ang tatay ko sa Panginoon. Amen? Ay, hindi pa ho doon natapos ang storya. After niyang tumanggap, mga ilang buwan po, nagkasakit ang tatay ko. At nung siya'y nagkasakit, alam niyo ho, sabi ng mga, ayan, kasi, di ba? I mean, may mga negatives. Na-confine po siya sa Veterans Hospital. At nung siya'y na-confine sa Veterans Hospital, every after service from church, pumupunta po ko sa hospital para alagaan po yung father ko. And you know, one day, from church, punta ko ng hospital, galing po doon yung kanyang ilan sa mga negatibong kaibigan, mga persecutor. And you know what? Alam niyo, sabi ng mga kaibigan niya, pagdating ko po, sabi ng father ko, anak, buti dumating ka. Sabi ng mga ilang kumpare ko kaya raw ako nagkaganito na nagkasakit anak dahil tinalikuran ko raw ang aking religion. Sabi ko, ganun ba tay? Sandali lang po tay ho. Pupuntahan ko lang po lahat ng kwarto dito sa hospital. Tatanungin ko lang po sila, tumalikod po ba kayo sa religion? 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 Anong ibig sabihin? Tay, hindi kayo kaya may sakit dahil tumalikod kayo sa religion. Yan bang mga yan, tumalikod ba yan? Bakit may sakit sila? Kaya kayo may sakit. Yan ang katangian ng katawan natin. Subject sa karamdaman. Kasinungalingan ng dyablo yan. Alam niyo, sabi ng tatay ko, oo nga, ano? Sabi ko, tay, abogado ini. Abogado ang gusto ko noon Di naisip niya, mali. Mga kapatid, after 6 months na nakakonfine siya, nagulat po kami. Nagpauwi po ang father ko. Okay? Alam niyo kung bakit? Anak, gusto kong magpabautismo. Alam niyo po kung sino nabaptize sa father ko? Wow! Akong pinersecute niya. Ako nasabi niya noon, masuwaying anak. Mga kapatid, na-witnessan ko ang father ko, na-baptize ko po ang father ko. And after his baptism, balik kami sa hospital, sa UST hospital, at almost 1 year po, namatay ang father ko. And you know what? Namatay ang father ko. Alam niyo bang kahit hindi tumanggap ang father ko, mamamatay din siya? Alam niyo bang kahit hindi po siya napunta sa church, mamamatay din siya? Pero anong comfort namin? Praise God! Mamamatay naman talaga ang father ko. But praise God, namatay siya na siya'y nakatanggap sa Panginoon. Amen? Why? Because I obeyed my God. Sinunod ko ang Panginoon. Kaya kung ikaw ay tinatawag ng Diyos, ikaw ang magiging dahilan para mapahamak ang iba. Pero kung susunod ka sa tawag ng Diyos, ikaw ay magiging kasangkapan ng Panginoon para maligtas ang maraming kaluluwa. Shall we lose the harvest? Let us again learn. Anong mensaheng nakita ko po dito sa storya ni Elijah? Yes, the Lord, the water brook, the Lord used the wild bird, the Lord used the widow woman. But listen, the message is very clear and very important. Ito po, maaaring marami kayong alam na storya sa Bible. Pero anong silbi na alam mo ang story pero hindi mo alam ang message? So the message of every story is from the Bible are very important. And that is the reason why I would like to share with you tonight the important message. Number one, ang unang mensahe na nakita ko po dito is the direction of God through His Word. Alam niyo kung merong unang dapat pahalagahan po natin according to this story, alam niyo kung ano po? Yung direksyon ng Diyos. Para umayos ang buhay mo. Para makatiyak kang hindi ka mamamali. Make sure that you are treading the right path. Amen? You should follow and obey the God-given direction. Listen to this story again. Ang sabi ng Panginoon, Elijah, punta ka doon sa Sarephat. May magpapakain sa iyo doon. Ang maganda po kay Elijah, narinig niya ang salita ng Diyos. Alam po, baka mamaya meron sa inyo rito na ang direksyon nyo kasi pastor, meron akong biglang nakitang yung doon sa puno ng buko, doon sa coconut tree, meron biglang doon at sabi sa akin magpagaling ka, lawayan mo ang mga tao, at ikaw ay magtayo ng relihiyon. Patay.
bilang mga Bible believers, we do not believe now in the extra biblical revelation. Diba? We are very definite that the direction of God will come from His Word. Kung gusto mong malaman ang direksyon ng Diyos, read your Bible. Listen to the preaching, amen, of God's Word. So ang unang nakita ko po dito is the direction of God through His Word. Anong sabi niya kay Elijah? Anong sabi ng salita ng Diyos? Mga kapatid, mga minamahal, kahit ang tingin mo, mga mangyan yan, kahit ang tingin mo, mga taga-tribo yan, ang tingin mo, mga taga-bundok yan, ang tingin mo, mahihirap yan. Hindi yun ang dapat makapigil sa'yo. Ang titiyakin mo lang, doon ka ba pinapupunta ng Panginoon? Di ba? Sabi nila, nako, pastor, bakit ka pupunta doon sa bansa na yun? Alam mo bang nangangain doon ng mga tao? Kapatid, pag ang Diyos ang nagbigay ng direksyon, kasama nito ang kanyang proteksyon. Di ba? Pagka ang Diyos ang nagbigay ng direction, kasama rito ang kanyang protection. Kasama rito ang kanyang provision. Amen? Naniniwala po ako na hindi inisip ni Pastor Kube na ito pong church na ito, isang araw, ganito kalaki ang building. Mga kapatid, one day at a time. Sumunod lang siya sa kalooban ng Diyos. At dahil sumunod siya sa kalooban ng Diyos, tingnan nyo kung gaano kaganda ang asawa niya. Amen, Pastor? Tingnan nyo kung gaano kagaganda ang mga anak niya. Amen? O huwag kayong mag-alala. Tingnan nyo kung gaano kagaganda ang miyembro niya. Amen? Amen. Pastor, buti na lang kasama kami. No. I mean, natutuwa tayo ngayon na may ganito kalaking building. Pero hindi po niya inisip na kaagad magkakaroon ng ganitong building. Saan nagsimula ang lahat? Nung tawagin siya ng Panginoon, He obeyed God. Amen? Mga pastors, wala hong masama na may sumusuporta sa atin, pero wag ho yun ang intindihin natin. Ang kailangan tiyakin natin, nasa direksyon ba tayo ng Diyos? Sinusunod ba natin siya? Kasi ang nakita ko sa storya, kahit na nasa lugar ng kagutuman, nasa famine po ang place, kaya kang pakainin ng Diyos kahit na mahirap ang buhay kung ikaw ay susunod sa kanyang direksyon. Amen? The direction of God through His Word. Kung ano yung sinabi ng Diyos, yun ang sinunod ni Elijah. Paano kaya kung nagreklamo siya? At sinabi niya, Panginoon naman, pakakainin mo ako Ba't doon mo ako dadalhin sa may famine? Ba't doon mo ako dadalhin sa kagutom? Pambira, nagbibiro ka yata, Panginoon Alam niyo po, maganda rin pong makita natin sa message na ito, na ang operasyon ng Diyos, iba sa operasyon ng tao I remember in Isaiah chapter 55, anong sabi po ron? For my ways are not your ways. For my thoughts are not your thoughts. Neither are your ways my ways. So God is actually emphasizing to us na yung paraan niya, iba sa paraan mo. Yung kaisipan niya, iba sa kaisipan mo. At para makita niyo po ang laki ng diferensya, anong sabi niya? Kung gaano kataas ang langit sa lupa, ganun kalaki ang pagkakaiba nung paraan ng Diyos, nung kaisipan ng Diyos sa kaisipan natin. Tanong, sa Guinness Book of Record, meron ba kayo nakitang nakasukat kung gaano kataas ang diferensya ng langit sa lupa? Meron ba nakasukat niyan? Wala. Kasi walang makakasukat nun. Tama po? Kahit yung mga nakaakyat sa buwan, hindi nila kayang sukatin kung gaano kalaki ang diferensya ng taas ng langit sa lupa. Ang ibig sabihin ng Panginoon, ang kanyang operasyon ay hindi sa kaparaan ng abot ng isip ng tao. It takes faith, mga kapatid. Amen? Hindi kailangan ng talino mo. Ang kailangan pagtitiwala sa Diyos. Ang kailangan pananampalataya. Kaya kung ikaw ay tinatawag ng Diyos, kalimutan mo ang iniisip mo, sundin mo ang tawag ng Diyos. Sa mga conference na ganito, I believe ang Diyos ay mangungusap. Hindi ako naniniwala na sa dami natin dito, lahat kayo engineer, lahat kayo CPA, lahat kayo doktor, lahat kayo nurse. Naniniwala ako na sa bilang natin dito, meron dito na ang gusto ng Diyos magsuko ng buhay para sa gawain. Di ba? Alam ko naman lahat kayo, puro sa secular. Naniniwala po ako na ang Diyos ay tumatawag. Okay? Sino nakakaalam? Di yung tinatawag. Kasi naalala ko noon
Halos 400 kami na nakaupo, pastor 400. Yung pastor, iisa naman ang mensahe niya. Kung ano narinig ng 400, yun din naman ang narinig ko. Kung ano yung narinig ko, yun ang narinig ng 400. At ano yung mensahe? Why the laborers are few? Isang puntos lang ang naalala ko. Because few are willing. At sa kinauupuan ko, ang dami-dami namin, as if na personal, na ako kinakausap ng Panginoon, willing naman ako. Ba't sinasabi niyang few are willing? Not knowing that God is already calling me. You know, nag-invitation. Hindi ako kaagad lumapit. Bakit? Nahiya ako Pero nung hindi ako lumapit, hindi na po ako papanatag. Wala na akong kapayapaan. Hindi ako nakakain that morning. At nag-decide ako sa gabi, magpo-forward ako. I would like to obey my God. Mga kapatid, nung isinuko ko yung buhay ko sa Panginoon, ang dami rin pala, nahihiya lang lumapit. Alam nyo, paglapit ko, ang dami namin. Okay? At sabi pa nga nung counselor ko, magpo-full time ka ha? Baka kala mo, biru-biruan yan. Alam nyo mga ginamit na talata sa akin, ang bibigat. Ang sabi niya, diba? Ang sabi niya, fowls, yung birds of nest, diba? Yung in the fowl of the air, but the Son of God hath not where to lay his head. At alam niyo sabi niya, for whosoever putting his hand into the plow and looking back is not fit for the kingdom of God. Hindi biro ito. Kung ikay magsusuko ng buhay, huwag kang tatalikod. Mga kapatid, pe-persecutin ka. Nangyari sa akin talaga yun. You will be persecuted. Okay? But because God is calling me, sumunod pa rin ako sa tawag ng Diyos. Amen? And I praise God. Kasi kung tutuusin, wala namang kwenta ang buhay ko Kasi kung hindi ako nagpastor, ano na mangyayari sa akin? Di napapanood nyo na lang ako sa pelikula. Di sirang-sira na buhay ko ngayon. Kung sino-sino mga leading ladies ko da. Pastor, bago po ako nagpastor, may pelikula pa ako noon Ang title po Gwapong-Gwapo sa Dilim. Baka naman may magreklamo pa sa inyo, ha? Gwapo. Sa dilim na nga Hindi kita, huwag kayo mag-alala. Gwapong-gwapo sa dilim I mean, kung hindi ko ibinigay ang buhay ko sa Diyos, titiyakin ko sa inyo, pagpipiestahan ng diablo ang buhay ko. Diba? May mga kaklase ako, ang tatalino nila, pero nasaan na sila ngayon? In fact, hindi ko nga ma-imagine yan. Kasi nung nag-aaral ako, hindi naman ako talaga pala-aral In fact, mula po doon sa kalagayan ko na before, ako po'y nasa Catholic school, but because of my uncle's problem with doon po sa administration, na-kick out ako mga kapatid. Nagrebelde ako. Napunta po ako sa public school. Ang mentality ko, pag public school, walang kwenta. Yan ang maling mentality ko. So hindi ako nagseryoso sa pag-aaral. At alam niyo po ang ginawa kong aral? School bukol. At alam niyo po, ang klase ng aking pag-aaral, umaasa po ako sa tulong ng aking mga kaibigan. Ang ginawa ko lang po, pumili ako ng mga kaibigan. At alam niyo, ang pinili ko mga kaibigan, matatalino. At alam niyo kung ano naman ako, matalinaw. Sila po'y matalino, ako po'y matalinaw. Diba? Pastor, anong ibig sabihin nun? Pagka matalino ang kaibigan mo, tiyak na sa exam, may mga sagot yan. Correct answer. Ang kailangan mo ngayon, matalinaw. Sila, ang pinaiiral nila, utak. Ako, ang pinaiiral ko, mata. Meron akong best friend nung ako po'y nag-aaral. Ang pangalan ko po, Fernando de Vega. Ang kaibigan ko po na aming salutatorian, Ferdinand de Guia. Fernando de Vega, Ferdinand de Guia. Alam niyo po, ginaya ko pa penmanship niya. Para sa exam, pwede kami magpalit ng papel. Hindi halata ni ma'am kahit maglakad sila. Okay? At nahirapan po ako. Hirap yata nung ganon. Sipin mo, nasa third row, kailangan kopyahin mo yan. Kakasakit din ang ulo yan, Pero nakapasa ako. Nung nag-Bible college na po ako, problema na to.
Hindi na pwedeng matalinaw. May bagabag ng banal na spiritu. Hindi po pwedeng Bible student ka na, kopya ka pa din. Mga kapatid, prayer na kailangan mo. Amen? Kailangan ng mag-aral ka talaga. Dahil nga hindi na-develop sa akin yung palaaral, ang laki ng problema ko. Doon po sa chapel namin, may persecutor kami, yung kapitbahay namin. Pag nagsiservice kami, ang gagawin po niya, manggugulo po siya. Patutugtugin nila yung computer, component. Yung kanilang stereo, yung component. Patutugtugin po ng malakas yan. Habang nagsiservice kami, ang tuto niya. Yung pong, ako'y anak ng mahirap, ngunit hindi, mga ganun-ganun po. Puro si Florante, Freddy Aguilar, at saka po si, okay? Alam niyo po ba isang araw, nung kami po ay nasa Bible Institute pa lang, nung nag-e-exam kami, hirap na ako, ang dami-dami namin doon, alam niyo ba nakatuwa ng kapitbahay, itinaas po uli yung kanilang yung component, yung stereo, at alam niyo pinatugtog, ang sabi niya ay, Freddy, mag-aral kang mabuti. Bah, sabi ko, matindi to Matindi tong kapitbahay na to na may personal. Ang dami-dami namin doon, akalain mo pangalan ko ang napili? Ang sabi niya ay, Freddy, mag-aral kang mabuti. Kita nyo persecutor na, ginamit pa ng Panginoon. Hindi talaga ako nangopya, pinilit ko talaga, Lord, ano talaga yung... Kaya nag-aral ako mabuti, mga kapatid. Sa biyaya ng Diyos, nakatapos ako sa Bible College. Amen? O di, nakagraduate ako mga kapatid. Noon, ang graduate ko, puro sa basketball lang 6 na fouls, graduate. Ano ho? Pero ito, dahil nag-aral. Kaya kung tinawag ka ng Diyos, hindi ka dapat tamad. Dapat mag-aral kang mabuti kahit hindi Freddy ang pangalan mo. Diba? Kasi kung di ka mag-aaral, paano kung di Freddy pangalan mo? Hindi ka makakarinig ng ganon. Mga kapatid, ang na-realize ko, ang Diyos, hindi talaga ang paraan niya katulad ng paraan ng tao. Di mag-iisip ka ngayon, Panginoon, gusto mo talagang pagpalain ako, ba't naman doon sa kagutom mo ko darating? Di ba? Tingnan nyo ho. Kung kaya tayo nakaraos kasi, halimbawa po, kung kaya tumayo itong building na ito kasi ang yayaman ng mga tao, alam nyo sasabihin natin, ang yayaman kasi ng mga tao Pero kapag alam mo hindi tayo mayaman, may bakit tumayo yung building? Ibang klase talaga ang Diyos. Amen? Ang nakikita, Diyos. Kaya kung ikaw, kaya akala mo pastor ka kasi matalino ka, ay sorry. Walang pakialaman Diyos sa talino mo. Ayaw ng Diyos ng taong magyayabang. Diba? Tingnan nyo po, ang salvation. Hindi dahil mabait ka, hindi dahil mabuti ka. Ang sabi po niya, let us consider the design of God and the principle of God. Anong sabi niya? For by grace are you saved, through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God, not of works. Ano sabi? Lest any man should boast. Nung sila Gideon, lalaban po. Ilan sila? 32,000. Sabi ni Gideon, 32,000. Alam niyo po kung ilang kalaban nila? More than 100,000. Sabi ni Gideon, kahit na. More than 100,000? Tayo, 32,000. Laban! Panginoon, Gideon, teka, mag-preach ka muna. Service? Opo. Pinag-preach siya ng Panginoon. Lord, ano naman ang ipipreach ko? Sabi mo sa mga tao mo, those who are fearful and afraid, go home! Lahat ng mga duwag, lahat ng mga takot, umuwi, bumalik kayo. Aba, masunuri naman yung mga duwag. Diba? Hindi po nahirapan si Gideon. Nung sinabi niyang umuwi ang mga duwag, ang mga takot, ang sabi ng Biblia, 22,000, uwian sila. Amen? Grabe Sana ganun tayo kasunurin, ano ho? Uwi sila. Kita niyo ang galing ng Diyos, ano? 32,000 nga sila. Kung pinalaban ng Diyos yan, hindi ba ang hirap nun? Sabi nung 10,000 na matatapang, hindi, laban tayo. Sabi nung duwag, wag. Hinawakan sa kamay, nasaksak patuloy, pati yung kakampi niya. Di ba? Palaban Sabi nung matapang, anong 100? Laban! Sabi nung duwag, hindi natin kaya. Ayun, siya patuloy nasaksak nung kalaban.
Mahirap po. Alam nyo, yung project natin sa church, hindi ito kayang itayo ng mga duwag at takot eh. Diba? Kaya minsan no, pag inaalis ng Diyos, huwag tayong papalag. Alam ng Diyos ang gagawin niya eh. Dahil baka kung naandyan yan, wala nang ginawa yan eh. Project. Ang hirap-hirap na nga ng buhay ngayon. Pa-project pa tayo. Ang hihirap ng mga tao. Puro more yan. Diba? Eh yan pa naman ang problema ng mga Baptist. May mga dalawang sakit na problema ng Baptist. Sabi niya, ba't sa Baptist walang healing? Sabi ko, meron. Pinagagaling namin yung may dalawang sakit. Anong sakit yon? Appendicitis at murmuritis. Pastor, ano po yung appendicitis? Ito yung miyembrong lagi na opened. Ang tawag doon, appendicitis. Eh pastor, ano naman yung murmuritis? Yung murmuritis, ito naman yung miyembro na lagi na lang, yung lagi may reklamo, ha? Lagi nagmamurmur, kaya murmuritis ang tawag doon. Diba? Eh paano gagaling yon? Pagka ikaw may sakit, ha? Pag ang sakit mo, appendicitis, hindi kita ilalay hands. Re-resetahan kita. Anong reseta? Take the word of God 3 times a day. Bakit to? Ang sabi kasi ng Bible, great peace have they which love thy law, and nothing shall offend them. Amen? Ang gamot sa pagkakatisod sa mga may appendicitis, salita ng Diyos. Ngayon, kung ayaw mong tanggapin ang salita ng Diyos, sorry, hindi ka nagagaling. Hindi, pastor. Pastor, gusto kong gumaling. Take the word of God. Hindi, pastor, hindi ko talaga matanggap. Hindi ka gagaling. Pastor, gusto kong gumaling. Take the word of God. Pastor, hindi ko talaga matake. Hindi ka gagaling. Ang kulit mo, hindi ka gagaling. Pwede ba naman yun? Ayaw mong i-take yung gamot? Gusto mo gumaling ka? Kung gusto mong gumaling, i-take mo ang gamot. Amen? Yun yung may appendicitis. Eh, pastor, yung murmuritis. Ito naman po. Word of God din. Mumugin mo. O tapos pastor, iluluwa. Wag, sayang. Word of God yan eh. Lunukin mo. Amen? Minsan hindi natin matanggap. Mali. Ang pagtanggap mo sa salita ng Diyos, ang tutulong sa'yo para gumaling ka. Amen? At tingnan nyo, sabi niya, those who are fearful and afraid, go home. Sabi kasi ng Panginoon, teka, Gideon, the people na kasama mo are too many to give the Midianites into your hand. Baka pag nanalo kayo, sabi mo, ang galing kasi 32,000 kami. Sabi niya, i-screen mo muna. Lahat ng mga duwag at matatakutin, pauwin. Eh natira ho, 10,000. Grabe no? Sa attendance pala nila doon, higit kalahati ang mga duwag at matatakutin. Dami nga natin, kung gano'n naman, di pangit din, di ba? So sa madaling salita, nung natira ang 10,000, sabi ni Gideon, okay, 10,000? Para tayong tithes Parang ikapo ang dating natin ito Kalaban natin 100,000, 10,000 tayo. Di ibig sabihin bawat isa kailangan pumatay ng ilan? Ilan ang kailangan patay ng isa? Kayo kumuwenta kasi pastor ako. Kaya ako nagpastor, mahina ako sa math. Remember, matalinaw? O ilan ang kailangan? Eh di, yun na iniisip ni Gideon. Kasi, alam nyo, hindi ba si Saul, sabi ng Bible, kung pumatay, libo-libo. Si David, kung pumatay, laksa-laksa. Kaya posible pa rin. Diba? Sabi nung 10,000, sabi ni Gideon, o sige, matatapang to, fight! Sabi ng Panginoon, teka, preaching muna uli. Preaching na naman? Opo. Kasi sa preaching, makikita ang tunay. Tama po? Amen. Minsan yung iba ayaw ng preaching. Ayawan mo, dito nga makikilala kung sino ka talaga. Diba? Pagka totoong sa Panginoon, walang problema kahit alas 10 umuwi. Diba? Pero pag hindi sa Panginoon, hindi pa nag-uumpisa, ang iniisip na, anong oras ang uwi? Kapatid, sabi niya, dyan sa 10,000 na yan, dalin mo sila sa batis. Lahat nung kapag ka nakakita ng tubig, ay tubig! Sabi niya, huwag mo isama yon. Ang piliin mo, yung pag nakakita ng tubig, gagamitin ng kanyang kamay.
Ta-na-na-na. Di ba? Parang, Amen. nakuha nyo? Kasi nga naman, kung ikaw ay sundalo, hindi po pwedeng nakakita ka ng tubig, subsob. Baka mamaya may bumatok sa'yo, pagbintangan mo pa yung kakampi mo. Minsan tayo sa church, nagbibintangan tayo eh. Di ba? Sabi ng Bible, be sober, be vigilant because your adversary, the devil, as a roaring lion, walk it about, seeking whom he may devour. Careless ka eh. Compromiser ka eh. May nag-offer lang sa'yo, subsob ka kaagad eh. Hindi mo inisip, baka mamaya ilalayo ka niya, natililihis ka niya sa pananampalataya. Susuportahan ka lang kahit napalitan mo pangalan mo. Di ba? Lang kwenta yan. Di ba? Subsob ka agad sa tubig. Ang kailangan po yung, at alam nyo ho, 9,700 subsob sa tubig. Ang natira, 300. Tingnan nyo yung paraan ng Diyos. Kahit anong isip ko, paano mananalo ang 300 laban sa more than 100,000? Kasi pagka marami at nanalo, baka sabihin nyo ang dami kasi eh. Sila'y nanalo not because they are many, not because they are mighty. Nanalo sila because they are on the side of the Lord. They obeyed the Lord, mga kapatid. They are on the direction of God. And the design of God, pinipili niya ang mga hamak ng sanglibutan upang hiyain ang mga nagmamarunong. Kaya kahit matalino ka, hindi mo pwedeng ipangahas sa Diyos yan. Ang gusto ng Diyos, yung mga antingin nila. Kaya tingnan nyo, may narinig ba kayo nagpastor? Alam nyo kung ba't ako pastor? Ang taling ko kasi, ang talino ko kasi. Lahat ng maririnig yung matitinong pastor, talagang mercy, grace of God lang. Unworthy and undeserving. At minsan doon ka mapapahiya sa Diyos eh. Pag naisip mo talaga na hindi ka karapat dapat. Tama po? Ha? Kaya sabi ko, ang pinaka nakaka-turn off, naka-fellowship, yung mga pastor pa naman, pero ang hirap ma-reach. Hindi ito yun sa cellphone ha. The subscriber cannot be reached. Hindi yun. Yung hindi mo ma-reach. Masarap po sana pag nakikita tayo, pantay-pantay lang. Pwede tayong magkamayan, pwede tayong mag-fellowship, pwede tayong mag-usap. Kahit na kayo ay malaki ang building at yung iba maliit ang building, hindi yun ang pinag-uusapan dyan. Ang pinag-uusapan, tayo po ay mga lingkod ng Panginoon. Yun po yun. Walang payabangan. Kaya nga sabi ko, isang bagay na nabe-bless kami sa pastor na ito. Sa kabila po ng sila'y pinagpala ng Diyos, nakatungtong pa rin po sa lupa. Amen? Sa tiles pala, sa tiles nakatungtong, mga kapatid. Di ba? So unang nakita natin, the direction of God. Pastor, kahit delikado yung lugar, kahit may hirap ang tao, kung direksyon ng Diyos yan, sumunod ka lang. Amen? Ha? Because the design of God, makikita nyo po through His, ways. Sabi niya, huwag yung paraan mo. Kasi iba yung paraan mo sa paraan ko. Sa mga nagno-notes. The direction of God through His Word. So God's Word ang emphasis natin sa direction. Doon naman po sa the design of God, ang emphasis natin, God's way. Doing God's work, doing God's will in God's way. Gawain ng Diyos to. Huwag kang gumawa ng sarili mong style. Minsan para dumami lang, kahit na magsayawan tayo. Ay, alam mo, para makahatak tayo ng tao, ang gawin natin sa worship, talagang lundagan tayo. Di ba? Ganyan. Shout for joy. Ganyan. Tapos, sing His praise. Ganyan. Amen! Sabi ko, pag yung mga yan pumunta dahil sa tambulan nyo at kung ano-anong mga gimmick ninyo, pag nawala yung gimmick na yan, wala na rin yan. Maganda ho kaya sila pumunta dahil sa salita ng Diyos. Amen? Maganda kaya sila nandito kasi ligtas talaga. Kung kaya lang pumunta yan dahil sa mga kung ano-anong strategy mo, darating ang panahon, mawawala rin po yan. Huwag paraan mo. Gawain ng Diyos to, sumunod ka sa paraan ng Diyos. The design of God. Amen? At tingnan nyo po naging disenyo ng Diyos. Pinakain si Elijah, hindi sa pamagitan ng mayaman, kundi sa pamagitan ng mahirap. Tutuwa po ako. Sa kasaysayan ng buhay ko sa ministry, kadalasan ang nakikita kong ginagamit ng Diyos, mga mahihirap. Opo.
Hindi ako against sa mayaman ho. Lalo na yung mga pinayaman na ng Diyos dahil sa kanyang magandang puso sa ministry. Kasi marami po ako nakitang mahihirap noon dahil may puso sa gawain ng Diyos. Abay, pinagpala, para itong babae. Isang takal na lang, pero dahil sumunod sa sinabi ng Diyos, mga kapatid, sabi ng Bible, natapos ang kagutom, hindi sinayaran ng langis yung barrel ng babaeng ito. Amen? The Lord sustained her. Why? Because of the design of God. Diba? Sunod lang tayo sa disenyo ng Panginoon, mga kapatid. Importante po yan. Masarap isipin. Sa Bible po, ano ang makikita nyong example? Yung Corinthian church, ang yaman-yaman. Pero nung turuan sa giving, sino ginamit? Yung mahirap na church. Macedonian church. Diba? So kaya sana po, tingnan nyo yung design ng Panginoon. Ipinakikita rito, God's way. Diba? Pangatlo, last but not the least. Number 1, the direction of God. God's word. Number 2, the design of God. God's way. Mahalaga yung paraan ng Diyos. Last, but not the least, the dependability of God. Di ba? Dito makikita natin, God's work. Tingnan nyo kung paano gumawa ang Panginoon. Ang sabi po ng Panginoon kay Elijah, punta ka doon, pakakainin kita. Sumunod si Elijah. Mga kapatid, pwede mong panghawakan ang salita at ang gawa ng Panginoon. Amen? You can depend on God. You can rely on God. The dependability of God. Pag ang Diyos nangako, pwede mong sandalan. Pag ang Diyos nagsabi, gagawin niya, mga kapatid. Minsan pa nga mahirap yung kapag katao pinanghawakan mo. Kaya sa Bible po, merong it is better to trust in the Lord than to put confidence in man. Mga missionaries, nararanasan nyo to May mga pastor na lalapitan nyo Ang gaganda ng salita Pagkatapos nun, ano nangyari? Diba? Anong sabi ko? Sabi niya, pastor, nagde-deputation kami. Baka pwede yung supportahan nyo kami. Anong sabi ng pastor? Oo. E di uwi siya ngayon. Yun ang hawak niya. Paglipas ng panahon sabi ni pastor, oo, pero hanggang ngayon wala pa Diba? Lapit siya ngayon, pastor, di ba sabi niyo, supportahan mo ako? Oo nga, oo. Alam ba yung oo? 0-0. Oo. Yung pala yung oo na yon. Diba? Mga kapatid, sa totoo lang, kung meron ka nilapitan at hindi ka nasuportahan, huwag ka magdamdam. Kasi sa totoo lang, hindi ka naman sa tao dapat umaasa Diba? Ang pinangahawakan natin, nung tawagin tayo ng Diyos, yes, it's a blessing kung may mga churches na susuporta sa iyo. But listen, hindi sila ang dapat sandalan mo. Ang Diyos ang dapat mong panghawakan. Diba? Kahit na hindi ka pansinin ng kahit sino, kung Diyos ang tumawag sa iyo, God will provide for you. Siya ang unang supporter natin. Amen? May ginagamit siyang tao, but listen, huwag kang matukso na ang pagtitiwala mo sa malaking church, sa mayaman, hindi masamang tulungan tayo ng mga Amerikano, pero hindi dapat ganun ang takbo ng isip natin. Mga kapatid, ayoko po nung para tayong yung iba negative pagka may mga tinatanggap pa ng support yung mga Amerikano. Hindi naman po masamang tumanggap ng support sa kanila. Bakit? Kung sila'y Kristiyano, pareho Diyos natin. Kaya okay lang na magtulungan. Walang problema doon. Pero ang sinasabi ko po, sana hindi ganun ang isip mo. Kung may Amerikano lang kaming tutulong sa amin, mali po yun. Mali po yun. Masyado mong nasasaktan ang puso ng Diyos kapag ka meron kang ibang ipinapangahas, kapag ka meron kang ibang pinagtitiwalaan. Ang gusto ng Diyos, siya lang pagtitiwalaan mo. Kahit imposible, pag sa Diyos, posible. Kahit anong hirap, sa Diyos walang mahirap. Amen? Nothing is too hard for the Lord. Nothing is impossible with God. You rely, you continue to trust the Lord. Amen? Kaya minsan ang hirap kasi nakikita ng Diyos. Alam niyo po ba, ang sabi ng Diyos, seloso siya? I am a jealous God. So ayaw ng Diyos na meron kang iniisip na iba. Gusto niya siya lang ang Lord, ikaw ang tumawag sa akin kaya ang tiwala ko, ikaw din po ang bahala sa akin. Amen? At makikita mo the wondrous ways of God. Diba? Magugulat ka na mayroong water brook. Magugulat ka na mayroong pong wild bird. Magugulat ka na mayroong pong widow woman. Mga kapatid, ngayong sandaling ito, I am very sure that all of us here, may kanya-kanya tayong storya about the wondrous ways of God's provision. Amen?
Yung bang kung bibigyan tayo ng pagkakataon para magpatotoo, magugulat ka na, Pastor, alam niyo po, meron akong mga karanasan sa buhay ko, patotoo po ito, na nagulat ako sa ginawa ng Panginoon. I'm sure lahat tayo dito may ganyang story. Amen? Because iba talaga kapag ka ang Diyos ang nag-provide. Sana po na-bless tayo sa mensahe. Sana po nakatulong sa atin tong message na ito. Sana po yung message na ito nagdala sa atin sa realization, wow, that message is true. That message is right. Talagang iba kapag ka ang Diyos ang nag-provide. Amen? Kaya ikaw, kamusta ka sa ministry? Pastor, bakit ka titigil kung alam mong tinawag ka ng Diyos? Pastor, hirap na ako. Kung naniniwala kang Diyos ang tumawag sa iyo, ang Diyos din ang magtatawid sa iyo hanggang dulo. Kaya lang patunayan mo sa Diyos na may tiwala ka sa Kanya. Pastor, encouragement sa akin yan. Kasi dumating na ako doon sa point, ang pakiramdam ko hindi ko na kaya. Kapatid, hindi pakiramdam mo lang yan. Totoo yan. Hindi ko kaya. Hindi mo kaya. Kaya ang kailangan natin, pagtiwalaan, yung tiyak na mayroong kakayahan at ang Diyos ang may kaya. Amen? Missionary verse, I can do all things through Christ which strengthened me. Sabi ni Paul, alam ko, nakaranas ako ng salat, nakaranas ako ng sagana. Lahat ng bagay natutunan ko na makontento. Kung may support, amen. Kung walang support, amen. I can do all things through Christ which strengthened me. Amen? Yung verse na yon, pag inalam nyo, pang pastor yun, pang missionary yun. Pwedeng i-apply ng lahat. Pero sa totoo lang, ang exact interpretation, I can do all things through Christ which strengtheneth me, talatang lumabas sa bibig ng isang misyonero na mahirap man, masagana man, basta kaya mo ang lahat dahil may Kristo na nagpapalakas sa iyo. Niloloko lang po tayo ng jablong hindi natin kaya. Ibig sabihin, hindi ka makakatagal. Mali. Dahil may Diyos tayo, kaya natin. We just need to depend on Him. Amen? Trust God. Sana po napalakas tayo ng mensahe. Sana po lalo tayong na-inspire na magpatuloy. Sana po kung medyo tinutukso tayo ng diablong umayaw, maging katulad tayo ni Elijah, wag sa paningin, wag sa pag-iisip. Kung sinabi ng Diyos na doon sa kagutom, punta ka lang doon. Delikado yung lugar, punta ka lang doon. As long na alam mo, direksyon ng Panginoon yan. Because of the design of God and because our God is dependable, you can always rely on Him. May mga persecutor, God can help you. Ang sabi ni Apostol Pablo, out of them all, the Lord delivered me. Amen? Notwithstanding, the Lord stood with me. Tatayuan ka ng Panginoon. Sasamahan ka ng Panginoon. Walang pinakamasarap kasama. Ito ang pinakamasarap pagtiwalaan. Ang Diyos na tumawag sa atin. Sana po mga kapatid, naging lakas nyo ang mensaheng ito. At doon po sa mga mananampalataya, pastor, pang mga pastor yan. Yung pong babae na natutong lumingap sa manggagawa ng Diyos, tingnan nyo rin po kung paano pinagpala ng Diyos. Bakit? Ang sabi ni Elijah, buhay ang Diyos. Sabi ng Diyos, ako muna, ibigay mo muna sa akin yan. Siya bahala sa iyo. Isipin nyo po, unbeliever yung babae, pero dahil naniwala sa salita ng Diyos, nangyari yung sinabi ng Panginoon. Di lalo na yung mga mananampalataya na kapag ka-inaplayan, lalong pwede natin panghawakan yung sinabi ng Panginoon. Yumuko tayong lahat at pumikit.